Isang simpleng magsasaka na araw-araw ay pinagtatawanan ng kanyang mga dating kaklase. Sa kanilang paningin, wala siyang narating. Isang taong nanatili sa putik. Isang taong hindi umasenso. Pero paano kung ang tahimik niyang buhay ay may tinatagong kwento ng tagumpay? At paano kung sa araw na muli silang magkita, siya pala ang taong hindi nila inaasahan? Oops, teka lang mga kakwentuhan, siguraduhin mong nakasubscribe ka na. I-like mo ang kwentong ito at i-share mo na rin sa iyong mga kaibigan para mas marami pa tayong magawa na ganitong klaseng kwento. Ano, tara? Simulan na natin. Mainit ang sikat ng araw nang yumuko si Cesar upang ipunin ang mga bagong aning palay sa kanyang malawak na bukirin. Pawis na pawis siya. Marumi ang kanyang pantalon at sugat-sugat din ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya yun ininda dahil sanay na siya. Ganda ng ani natin ngayon ah. Nakangiting sabi ni Dexter sa kanya, isa sa mga katulong niya sa bukid. Cesar, ang ganda ng bunga ng mga palay. Siguradong magandang isaing ang mga to. Saad naman ni Totoy. Iba talaga ang swerte kapag palagi ka naming kasama umani. Naiiling namang sambit ni Simon. Maganda kasi ang nakuha nating mga gamot at maganda rin ang mga naging alaga natin. Isa pa, masyado rin kasi tayong masisipag at matsatsaga. Kaya ginantimpalaan lang ang hirap natin. Tugon niya. Si Daniel ay may-ari ng malaking bukid at boss ng lahat. Kahit ganoon pa man, hindi siya mapangmataas. Hindi rin siya umaastang boss dahil mas gusto niyang kapantay ang lahat. Gustong-gusto niya rin na palaging tumutulong sa tuwing umaani. Sa bawat butil kasi ng palay na kanyang nakikita rin niya ang bunga ng kanyang pagsisikap at paghihirap. Nang magtanghalian nga, umahon muna siya para kumain. Pinaahon niya rin ang mga kasamahan para sabay-sabay na silang kumain ng tanghalian. Ang sarap mo namang maging boss, Cesar. Busog na busog talaga kami. Sabi ni Simon. Abay mahirap kasi magtrabaho ng walang laman ng tiyan. Isa pa, gusto rin ng asawa kong ipagluto kayo. Natutuwa kasi siya dahil masisipag kayo. Nakangiting tugon niya. Talagang sisipagin kami magtrabaho dahil sa bait ninyong mag-asawa. Nakangiting sabi ni Ana. Hayaan nyo, masarap din ang merienda nyo mamaya. Dahil sa kanyang sinabi, napasigaw sa saya ang lahat at napapalakpak. Napangiti naman si Cesar at natuwa sa reaksyon ng mga ito. Iba kasi talaga ang haplos sa puso niya kapag nakikitang masaya ang mga taong katuwang niya sa bukid. Pagkatapos nga ng anihan, saglit lang napahinga ang bukid at nagsimula na ulit silang magtanim. Siyempre, tumulong ulit si Cesar. Hindi niya alintana kahit maputikan siya at marumihan. In-enjoy niya lang ang ginagawa habang nakikipagkwentuhan sa mga kasamahan. Cesar, hindi ka ba napapagod? Abay balita ko marami ka rin ginawa kahapon ah. Sabi sa kanya ni Totoy. Nakapagpahinga naman ho ako, hindi rin naman ho mabigat ang ibang trabaho ko. Inayos ko lang po ang papeles ng mga sales natin at kambingan doon sa kabilang bukid. Wala rin naman po akong gagawin ngayon kaya mas gusto ko hong tumulong. Tugon niya. Napakaswerte talaga na mag-iina mo sa'yo. Sana, ganyan din na naging asawa ko. Lasinggerong babaero kasing napunta sa akin. Natatawang sabi ni Ana. Maswerte din naman ho ako kay Mrs. Maalaga at masarap magluto. Nakangiting tugon niya. Kinantsawan naman siya ng mga kasama dahil sa kanyang sinabi. Natawa nga lang siya at napailing-iling. Sa gitna nga ng pagtatanim nila, biglang dumating ang panganay niyang anak na lalaki. Na 10 taong gulang. Papa, tawag ka po ni Mama. Sabi nito sa kanya. Tumango siya. Sige, huhugas lang akong kamay at paa. Susunod na ako. Nagpaalam nga muna siya sa mga kasamahan bago umahon. Nagtungo muna siya sa poso na medyo malapit sa kalsada at doon nagsimulang maghugas. Habang naghuhugas nga siya, natigilan siya nang huminto ang isang itim na SUV sa kanyang harapan. Bumaba doon ang 2 lalaking may magandang suot. Mamahaling relo
at may mga ginto sa katawan. Kahit ilang taon na nga ang lumipas, kilalang kilala niya ang mga ito. Cesar! Nakangiting bati sa kanya ng isa sa mga ito. Sinabi ko na nga ba't ikaw yan? Sabi naman ng isa pang lalaki. Ngumiti siya sa mga ito. Francis, Gerald, kamusta ka na pare? Ang dumi mo ah. Tumatawang sabi ni Gerald. Ah, kagagaling ko lang kasi sa bukid. Nagtatanim kasi ako. Sagot niya. Nagkatingin na naman ang dalawang lalaki. At biglang nagtawanan. Sa bukid ka nagtatrabaho? Tanong ni Francis. Tumango siya. Oo, proud na proud siya doon. Dahil ang bukid na tinataniman niya ay kanya. Oh, wow, ikaw ang pinakamatalino sa klase natin ah. Bakit nauwi ka sa pagiging magsasaka? Natatawang tanong ni Gerald. Malaki kasi ang kita ko ngayon dito sa napili kong landas. Isa pa, walang masama sa pagiging isang magsasaka. Marangal naman siyang trabaho. Sagot niya. Muling nagtawanan ng dalawa. Alam mo pare, wala naman talagang masama sa pagiging magsasaka. Kaso ang babang trabaho niyan para sa mga kagaya namin. Mayabang na ibinalandra ni Francis ang mga ginto niya. Tignan mo ko. Nagmamay-ari na ng isang sikat na supermarket. Isa rin ako ngayong company manager sa malaking kumpanya. Sa madaling salita, mayaman na ako dahil sinuwerte sa buhay. Ako naman ay manager ng isang hotel. May mga business din ako na laganap sa bansa. Tignan mo, ang dami-dami kong nabibili mga gold at mga mamahaling damit. Hindi lang yun, may sasakyan na rin ako. Tinignan siya ni Gerald, mula ulo hanggang paa. Eh ikaw ba? Kalabaw lang yata ang nasasakyan mo. Ramdam na ramdam niya ang pagyayabang sa boses ng mga ito. Pero ngumiti lamang siya. Wala naman siyang magagawa kung ipagmayabang ng mga ito ang nakamit nila. Grabe ka naman, Gerard. Baka ma-offend naman tong kaibigan natin. Akmang-aakbayan siya ni Francis. Pero natigil ito nang makita ang maruming itsura niya. Ay, madumi ka pala. Pasensya na. Mahal kasi itong damit ko. Ayos lang. At saka, hindi naman ako na-offend. Masaya nga ako para sa inyong dalawa. Ngumiti siya. Ang taas-taas na ng narating nyo. Ang galing-galing yung dalawa. Ganun talaga kapag mataas ang gustong marating. O siya, mauna muna kami ni Francis. May dadaanan pa kasi kaming meeting na dalawa. Magkita na lang tayo ulit kapag may oras. Kakain tayo sa labas. At libre namin. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Ngumiti lang ang mga ito bago maglakad pabalik sa sasakyan. Nang mawala nga ang mga ito sa kanyang paningin, napailing na lamang siya. Kahit anong panghahamak kasi ang matanggap niya, hinding-hindi siya magyayabang. Dahil wala ang salitang yun sa kanyang bokabularyo. Naikwento nga niya sa asawa ang nangyaring pagkikita nila ng mga dating kaibigan. At kagaya ng inaasahan niya, halata dito na inasahan na nito ang pagyayabang ng dalawa. Ano pa nga bang aasahan mo sa mga yon? Doon pa lang ay mayayabang na talagang mga yon. Hindi ko nga alam kung paano mo sila natitiis eh. Naiiling na saad ni Regina. Kaklase rin kasi nila noon ang kanyang asawa. Nagustuhan niya ito dahil napakabait nito. Bonus na lang na sobrang ganda nito. Mababait naman sila. May kayabangan nga lang talaga. Tugon niya. Sus, masyado ka lang kasing soft-hearted. Kahit nga pati ikaw ay kinukutya ng mga yon, inihitian mo lang. Napailing si Regina. Kung ako sa'yo, pinagyabang mo sa kanila kung gaano ka kayaman ngayon. May iba pagmamayabang ka na rin naman eh. Hindi ko kasi ugaling magyabang ng ganoon. Gusto ko na tahimik lang tayo at lalong sumasakse sa buhay. Ang bukid kasi ni Cesar ay nasa higit 500 ektarya. Bukod pa ang bukid niya para sa kambingan na nasa kabilang barangay naman. Bukod sa bukirin, may-ari din siya ng pinakamalaking rice milling at distribution company sa rehiyon. At supplier siya ng malalaking supermarket at food company sa buong bansa. Halos milyon ang kinikita niya sa isang buwan ngayon. Bagay na ipinagpapasalamat niya sa Diyos. Dati kasi, ang pinakamalaking kita niya lamang ay nasa 1,000 piso. Hindi nga ipinanganak si Cesar sa mayamang pamilya. Magsasaka ang kanyang mga magulang noon. Isang kahid at isang tuka lang din sila.
Pero dahil sa sipag at tiyaga ni Cesar at dahil sa galing niya ring humawak ng business, pinalad siya at naging successful. At ang dating ang 5 hektaryang bukid lang nila noon, unti-unting lumaki. Kaya ngayon ay nahihiya na lang ang mga taong nagsasabing wala siyang mararating. Ilang araw nga lang ang lumipas ay nagtagpo ulit ang landas nila ni Francis. Nag-deliver kasi siya sa palengke ng mga bigas at nakita siya nito. Delivery man ka rin pala? Sabi nito sa kanya. Oo, wala kasi akong ginagawa kaya sumama ako mag-deliver. Sagot niya. May gagawin ka pa ba? Pupunta kasi ako ngayon kila Gerald. Sumama ka. Gusto ko rin kasing ipakilala yung asawa niya. Kilalang kilala mo yon. Saad nito. Nakakahiya naman. Hindi pa kasi ako nakakapagpalit din. Huwag mo nang problemahin yun. Wala rin namang magbabago. Isa pa. Proud magsasaka ka naman, di ba? Okay na yung suit mo. Napatingin siya sa sarili. Maayos naman siyang tignan. Kaso nga lang ay amoy pawis na siya. Pero sa huli nga, pumayag na siyang sumama dahil masyadong makulit si Francis. Sumakay silang dalawa sa sasakyan nito. Sanay ka ba sa aircon? Baka sumuka ka sa sasakyan ko ha? Mahal pa naman ang bili ko rito. Mayabang nasambit nito. Tumangulang si Cesar. Hindi niya lang masabi dito na iba't ibang sasakyan ang nasakyan na niya. At magmamayari niya pa. Ilang sandali nga ay nakarating sila sa bahay ni Gerald. Malaki nga ang bahay nito. Kagaya ng kanyang inaasahan. Pumasok sila sa loob at nakita nila ang lalaking nakaupo sa pool area. Katabi ang isang babae. Ang kanyang ex nung nag-aaral pa siya. Kasama mo pala si Cesar. Tumayo si Gerald at hinapit sa baywang ang asawa. Cesar, si Angie pala, asawa ko. Long time no see, Cesar. Sabay ngiti ng babae. Ngiti lamang ang kanyang itinugon. Alam mo Angie, mabuti at nakinig ka kay Gerald ngayon. Kung hindi, gutom ang aabutin mo dito kay Cesar. Pabirong sambit ni Francis. Kaya nga eh. Mabuti na lang at pumili ako ng lalaking successful at may future. Natatawang tugon ni Angie. Imbis nga na mainis o makaramdam ng pagka-offense si Cesar. Ngumiti lamang siya. Masaya rin siya dahil hindi siya pinili ni Angie at iniwan siya nito. Dahil maswerte na siya ngayon sa kanyang asawang mapagmahal at naging kasama niya noong nagsisimula pa lamang siya. Pagkatapos nga ng pagsama ni Cesar sa bahay ni Gerald, hindi na niya muna kinita ang mga ito. May bago kasi siyang partnership sa pangarap niyang kumpanya kaya talagang naging busy siya sa buhay. Kailangan niya kasing mag-focus, lalo pa at sa ibang bansa dadali ng kanyang mga bigas. Nagsisipag din kasi talaga siya dahil plano niyang bumili pa ng panibagong bukid. Tatayuan niya naman iyon ng fish pond at gagawin niya ring gulayan. Pagod ka po? Tanong sa kanya ng bunso niyang babae. 5 taong gulang ito. Opo, marami kasing work ngayon si Papa. Nakangiting sagot niya. Dapat po magpahinga ka rin. Iiyak si mama kapag po nagkasakit ka. At ngumuso ito. Nagpapahinga naman po si Papa. Huwag ka na pong mag-alala. Kinandong niya ang anak at hinalikan sa pisngi. Nagpapahinga ka lang kapag nagalit ako. Pagsabad ng kanyang asawa. Masyado kang workaholic. Kalmahan mo lang muna, mahal. Siyempre sayang ang opportunities. Gusto kong magsipag ng magsipag dahil gusto kong walang poproblemahin ng mga anak natin kapag lumaki na sila. Tugon nito. Pero Papa, dapat always ka ring mag-rest. Sabi ng kanyang panganay. Oo na po, always na ako magpapahinga para hindi na kayo mag-alala. Ibinuka niya ang kanyang mga kamay. Bigyan niyo nga ng yakap si Papa. Kailangan ko ng recharge. Napangiti nga siya nang yakapin siya ng kanyang mag-iina. Gumana ang pakiramdam niya dahil sa yakap ng kanyang mga kakampi sa buhay. Natapos ang pagiging busy ni Cesar, kaya balik naman siya sa pagtulong sa bukid. Ngayon nga ay nasa kabilang bukid siya para bisitahin ang kanyang mga kambing. Sa gitna ng pagpapainom niya sa mga ito, biglang sumulpot si Francis at Gerald. Kasama pa ang dalawa nilang kaklasing lalaki. Totoo nga ang sinabi nila Francis, magsasaka ka lang talaga. Tumatawang sabi ni Andrew. Cesar, masyado na magkinirot ng pamilya mo ang pagsasaka. Natatawang sabi naman ni Brando. Kamusta kayo? Sa halip ay tanong lamang niya sa mga ito. Ito, successful na tao.
manager ng isang sikat na restaurant. Mayabang na sagot ni Andrew. Ako naman, may business at mayroong maliit na kumpanya. Baka gusto mo mag-apply. Nakakaawa ka kasi sa sitwasyon mo. May pangungutyang saad ni Brando. Grabe naman kayo. Huwag niyo ngapihin si Cesar. Ang sipag-sipag nga ng tao eh. Sabi naman ni Gerald. Pero halata sa boses nito ang pang-asar. Ayos lang. Pero gusto ko lang sabihin na hindi naman kaawa-awa ang pagtatrabaho sa bukid. Isa pa, malaki ang pasasalamat ko na dito ako napunta. Kung hindi kasi dahil dito, hindi ako magiging successful na tao. Sagot niya. Nagkatingin na naman ang apat at biglang tumawa. Halata sa mga ito na ang tingin nila kay Cesar ay nababaliw. Wow! Successful ka nga talaga. Mukhang paborito ka ng mga kambing. Naiiling na sabi naman ni Brando. Tumigil na tayo at baka mapikon si Cesar. Hindi ba't nandito tayo para imbitahan siya? Sabad ni Francis. May kinuha itong puting envelope sa coat niya at inabot sa lalaki. Invitation para sa magaganap na reunion nating magkakaklase noon. Formal event siya kasi may magaganap ding awarding. May mga invited rin kasing sikat na businessman. Kailangan nakasuot ah. May suit ka ba? Handa naman akong bilhan ka kung sakali. Mapang-uyam na saad ni Andrew. Meron naman ako. Salamat. Tugon niya. Pumunta ka ah. Kita-kita tayo roon. Mayabang nangisi nga ang iniwan ng apat bago siya iwanan. Napatingin naman siya sa hawak niyang envelope. Binuksan niya iyon at napatawa siya nang makita ang invitation. Sumakto pa kasi dahil isa siya sa imbitadong sikat na businessman sa magaganap na reunion. Makakatanggap din siya ng award dahil mas dumarami ang sales niya. Napaisip tuloy siya kung ano na lang ang magiging reaksyon ng mga taong nagmamaliit sa kanya kapag nalaman ng mga itong hindi lang siya simpleng magsasaka. Dumating ang araw ng reunion. Isasama ni Cesar ang pamilya niya dahil sila ang motibasyon niya sa pagpupursige. Ibang-iba nga ang itsura niya ngayon. Hindi siya nakasuot ng pangbukid. Hindi siya maputik. Hindi siya amoy pawis. Itim na Amerikana ang kanyang suot. May suot din siyang mga alahas at nakaayos ang kanyang buhok. Nag-spray din siya ng mamahaling pabango. Businessman na businessman ang itsura ng asawa ko ngayon ah. Nakangiting sabi ni Regina. Pogi na ba? Nakangising tanong niya. Poging-pogi. Tugon nito at hinalikan siya. Napangiti naman si Cesar at humarap sa salamin. Wala kasi talaga siyang hilig magbihis, lalo pa at madalas naman siya sa bukid. Kapag aalis nga lang siya lumalabas ang pagiging maayos niya sa sarili. Ilang sandali nga ay umalis na sila ng bahay. Sakay ng kanilang itim na van. Nagpa-drive si Cesar dahil malayo-layo rin ang kanilang biyahe. Siguradong luluwang pa nga nila Francis kapag nakilala kung sino ka talaga. Sabi ni Regina habang nasa biyahe sila. Napatawa siya. Sigurado din ako sa bagay na yan. Pero wala akong intensyong magmayabang kahit may maipagmamayabang naman ako. Siguro, magbibigay na lang ako ng inspirasyon sa kanila. Mas mabuti pa nga ang ganun eh. Baka maiyak pa ang mga yon. Muli siyang napatawa at inakbayan na nga lang ito. Pagdating nga sa venue, pinadiretso sila ng staff sa VIP room. Hindi pa kasi nagsisimula ang event, kaya doon muna sila pinatambay. Kasama niya nga doon ang mga malalaking businessman din. Halos 30 minutes nga sila doon bago sila palabasin. Pinauna na niya ang kanyang mag-iina dahil dumiretso muna siya sa banyo. Cesar! Pagpasok niya nga ay si Francis at Gerald ang bumungad sa kanya. Naks! Muntik na kitang hindi makilala. Taong-tao yata ang suit mo ngayon. Saan mo naman nahiram yung suit mo? At naglagay ka pa ng ganitong kwintas ah. Mukhang close mo ang may-ari ng bukid kung saan ka nagtatrabaho. Natatawang sabi naman ni Gerald. Binili ko ang mga ito. Nakangiting sagot niya. Nagtawa na naman ang dalawa. Sa bagay, mura lang naman sa Divisoria ang mga ganyan. Naiiling na sabi ni Gerald. Mabuti pa at bumalik na tayo sa loob. Mukhang nag-uumpisa na rin naman pala. Isa pa. Excited na rin makita ka ng lahat. Sabay akbay ni Francis kay Cesar. Bumalik nga sila sa loob. Pagpasok doon ay nagsisimula na nga. Idiniretso siya ng dalawa sa mga kaklase nila. Ayan na pala ang magsasaka ng taon. Nox,
Ang pogi mo naman pala, Cesar. Balita ko may mga kaibigan kang kambing at kalabaw. Akala ko pa naman ikaw ang may mararating sa atin. Ayan ang samot-saring komento ng mga ito sa kanya. Ilan lang naman ang nagsasabi noon, habang ang iba ay nakatingin lang sa kanya. Bakit ganyan niyo pagsalitaan si Cesar? Hindi niyo ba alam na mas successful pa yan sa atin? Sabad ni Lori kaya nang patingin dito ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Takang tanong ni Gerald. Bago pa nga sagutin ni Lori ang tanong nito, nagsalita na ang host sa stage. And now, let's call Mr. Cesar Perez, owner of Golden Harvest Company. Lahat nga ay napatingin naman kay Cesar. Ngumiti naman siya at naglakad paakyat sa stage. Hindi naman makapaniwala si Gerald at Francis. Ganoon na rin ang iba pang nangutya sa lalaki. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Ngumiti siya at tumingin sa lahat. It's an honor po na mapabilang sa mga bigating kapwa businessman ko dito. Mr. Perez, it's an honor din po na mapaunlakan niyo ang imbitasyon namin. Balita ko po ay reunion niyo rin ito kasama ang mga dati niyong kaklase. Sabi ng host na lalaki. Tumango siya. Opo. Kumaway siya sa mga kaklase. Maraming salamat dahil naalala niyo akong imbitahan. May masasabi po ba kayong mensahe sa lahat? Tanong ng host. Ang masasabi ko lang, piliin niyo pa rin magpakumbaba kahit pa marami ang mga taong binabagsak kayo. Sa henerasyon kasi natin ngayon, dapat sobrang tatag mo. Dahil may mga taong hindi masaya sa narating o mararating mo. At para sa mga taong palaging binababa ang kapwa nila, piliin nyo na sanang maging mabuting tao. Dahil walang masama kung magiging mabuti kayo at rerespetuhin nyo ang kapwa nyo. Napayuko naman sila Francis at Gerald. Ganon din ang iba. Hiyang-hiya sila ngayon dahil ang taong minamaliit nila at pinagtatawanan, kayang-kaya silang bilhin ngayon. Ang taong pinagtatawanan nila ay mas mataas pa ang narating sa kanila. At ang taong pinagtatawanan nila ay mas pinili pa rin silang ngitian kaysa magalit sa kanila. Ang tunay na yaman ay hindi lamang nasa bangko, kundi nasa mabuting puso, sipag, integridad at paggalang sa kapwa. At tandaan na hindi lahat ng nakaputik ay mahirap. At hindi lahat ng nakabarong ay tunay na matagumpay. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging storya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag ka mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral ang iyong napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.